Magandang umaga po sa ating lahat. Ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay laging sumaatin. Sa gitna ng kalamidad, dala ng COVID-19, tayo po ay hindi mapipigil na hindi magpuri at umawit para sa Panginoon. Awitin po natin ang Lead On, O King Eternal. Kami ay pangunahan, Haring walang hanggan, sa sasakuping bayan, tolda mo'y tahanan. Sa paghanda sa laban, ikaw ang kalakasan, at ang aming awit ay sa'yo'y ilalaan. Kami ay pangunahan hanggang mawakasan, bangis ng kasalanan, pakinangalaban, ang gawang kabanalan, pagsinta't kaawaan, at iyong kaharian sa aming tunay. Kami ay pangunahan, Haring walang hanggan, gawin iyong kalooban na may kagalakan. Krus mo'y nasa unahan, siya naming tanglaw, hanggang putong ay kantang, O Haring marangal. Amen. Tayo po'y humuko at tayo ay manalangin. O Diyos na aming Ama, sa umaga pong ito ay buong puso po kaming napupuri at nagpapasalamat sa iyo. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng karunungan upang anuman ang aming ibabahagi ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming buhay, upang ito ay makatulong sa mga taong nanglulupaypay, marinig nila ito ay magkaroon sila ng kalakasan na magpatuloy sa buhay na ito. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Nawa ang iyong mensahe, ang pagbubulay-bulay namin ngayong umaga ay maging inspirasyon sa bawat isa na nakikinig. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay patuloy na nagagalak dahil minsan pa ay patuloy na ginagamit tayo ng Panginoon sa kanyang pagpapahayag ng kanyang mensahe sa umagang ito. Gusto ko pong, kung meron po kayong mga Biblia sa inyong mga tahanan, ang ating pong text ay matatagpuan sa Acts 2. Acts 2, chapter 2, verses 1 to 10. At ganito po ang sinasabi. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Pag nagkakatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, na tulad ng ugong ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem
na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nila ang ugong, nagdatingan ng maraming tao na namangha sila sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakakapagsalita sa ating wika? Tayo'y mga taga Parsia, Media, Mesopotamia, Judea, at Asia. Mayroon pa ba sa ating taga Ehipto at sa lupain ng Libya? Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ang ating pong devotion, araw-araw tuwing umaga, ay kinukuha natin sa Discipline Daily Devotions. At ngayon ay Tuesday, May 26. Meron pong mga grupo ng Hudyo na sumusunod sa isang guro na ang pangalan ay Jesus. Siya ay pinatay parang isang kriminal. Sila ay nagtitipon-tipon sa isang lugar during the Pentecostes, na kung saan ay ito yung mga Jewish festivals na sineselebrate 50 days after Passover. A few days before, the resurrected Jesus had ascended. Siya po ay umakyat sa langit at naiwanan niya itong grupo na ito na walang nangunguna, walang kapangyarihan. Pero tiyak na sinabi nga ay meron siyang iiwanan na gagabay sa kanila. Ito po ay itong Pentecostes na sinasabi dito ay meron pong tatlong sinasabi dito na yung Judaism, no? 3 major festivals in Judaism. Number 1 is the Passover, at pangalawa po yung Pentecost, at pangatlo yung Tabernacles. Sinabi po dito sa ating binubulay-bulay ngayon ay yung Pentecost daw ang ibig sabihin ay 50th, because this feast was held 50 days after the Feast of First Fruit, na makikita po yun sa Leviticus 23:15 to 22. The Feast of First Fruit, no, ay nilalarawan yung resurrection ni Jesus from the dead. Makikita rin yun sa 1 Corinthians 15:20 to 23. 50 days after First Fruit is the Feast of Pentecost, which pictures the formation of the church, no, yung pagkakaayos ng iglesia at Pentecost. At yung mga Hudyo, katulad nga po na sinabi ko, ay sineselebrate nila, no, yung giving of the law, yung kautusan. Sa mga Kristiyano naman, ito ay sineselebrate dahil sa pagbibigay ng Holy Spirit sa iglesia to the church. Sinabi ko nga kanina na mayroong tatlong major na annual festival o pista. Ito'y makikita sa Deuteronomy 16:16. Sabi doon, a festival of thanksgiving, no? For the harvest crops, yung kanilang mga unang mga pananim. Si Jesus ay kinrucified, at during the Passover time, siya ay umakyat 40 days after, no, na siya sa kanyang pagkabuhay na muli. Ang Banal na Espiritu ay dumating 50 days pagkatapos ng resurrection, at 10 araw after the ascension, no, yung pag-akyat naman niya sa langit. Ang mga Hudyo sa maraming bansa ay nagtipon-tipon sa Jerusalem dahil dito sa festival na ito na binanggit ko kanina. Sa 3 and 4, binanggit doon na lahat sila ay
filled with the Holy Spirit at sila ay nagsalita, no, sa iba't ibang mga wika. Ito ay katuparan na sinabi rin ni John the Baptist, no, yung Holy Spirit, no, yung baptizing with fire. Ito ay nabanggit sa Luke 3:16, sabi doon. Ay sumagot si Juan na sinasabi sa kanilang lahat, katotohanang binabautismuhan ko kayo ng tubig, datapwat dumarating ang lalong makapangyarihan kaysa sa akin. Ito po yung sinabi ni Juan sa Luke 3:16. At sinabi rin ni Joel, no, sa yung pagbubuhos ng banal na espiritu na makikita sa Joel 2:28-29. Sabi doon, at sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na iyon ang aking espiritu. Ang tanong, bakit tongues of fire? Diba? Maraming mga controversy, pero hindi natin pag-uusapan yun. Bakit tongues of fire? Kasi ang tongues ay nagsisimbolo ng speech o pagsasalita o wika and the communication of the gospel. Kaya yun ang ginamit ng tongue. Fire symbolize God's purifying presence. Yun yung pauluga kung bakit. Apoy, which burns away yung sinasabing hindi ka nais-nais na elemento ng ating mga buhay. At tayo'y pinagniningas yung ating buhay, no, para sa iba. No? Sa Mount Sinai, ang Panginoon ay kinonfirm niya yung katotohanan ng Old Testament law sa pamamagitan ng apoy din, di ba? Fire from heaven. At yun ang makikita sa Exodus 19:16-18. During the Pentecost, God kinonfirm niya yung validity of the Holy Spirit ministry, no, by sending fire. At Mount Sinai din, fire had come down on one place. Yun nga, at Pentecost, fire came down on many believers. Makikita natin doon, symbolizing that God's presence is now available to all who believes in Him. Yung kanyang presensya ay available sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, hindi lang sa mga Hudyo. Ang Diyos, ang kanyang presensya ay nagpahayag, no, sa grupo na ito na binabanggit sa mga believers, no, na una, sabi nga, yung violent wind, no, pangalawa, yung apoy, at pangatlo, yung banal na espiritu. Sa pagbubulay natin ngayon ay maraming kung aanuhin natin during my Harris Days, no, talagang controversial to, maraming mga lumalabas na kung ano-anong mga bakit daw tang, ba't hindi daw tenga, yung mga ganong controversy. Pero sinabi dito sa verse 5, nagpabautis mo nga sa tubig, no? Si Juan, ngunit di na magtatagal at babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Yung din yung sinabi ni Juan. At lahat sila ay filled with the Holy Spirit at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. Itong mga taong ito ay literally, ay talagang nagsalita sila in different language. No? At sinasabi din na ang Christianity ay hindi limitado, no, anumang lahi o grupo ng tao. Ang pagliligtas ng Diyos ay sa lahat ng tao, no, hindi sa kanilang mga nationality, color, no. At itong mga sinasabing binanggit ng mga tao dito, ay mga visitors sa Jerusalem, ay sila ay talagang na-surprise, no, na marinig nila yung mga apostol at saka yung mga ibang mga mananampalataya na nagsasalita in different language. Sa kabila ng kanilang sariling mga
mga wika, ang Diyos ay gumagawa, no, ng mga miracle, no, para spread yung gospel. Ayan, gumagamit siya ng many languages, no, sa pagtawag niya ng kanyang mga tao, different people, para maging tagasunod niya. Sabi dito, ano man ang iyong lahi, nationality, or language, ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin. Yun ang gusto kong i-impart sa atin ngayong umaga, sa ating pinag-aaralan ngayon. At merong 4 na bagay, no, na gusto kong hindi ko na masyadong i-elaborate, no, yung 4 things na tatandaan natin dito sa pagbubulay-bulay natin. Una, God's plan for being glorified among the nations was to form the church. No, yung una, na ang plano ng Diyos ay para mag-glorify ng kanyang pangalan sa buong bansa. No? Yun ang unang nakita ko rito na unang bagay. Pangalawa, yung sinasabi na the scope of God's plan is all the nations, no? Sa lahat ng bansa. Ang plano ng Diyos ay hindi lamang sa mga Hudyo. No? Yung kanyang good news is for all the nations. Yun ang pangalawang nakita ko rito, sa lahat ng bansa. At pangatlo, yung power, no, na ng banal na espiritu, na sabi nga sa mga meditation natin, the Holy Spirit is a gift. No? Kaya ito ay hindi lang amang pwersa yung banal na espiritu. Ito ay the third person of the Trinity. Aminin natin, madalas natitake for granted natin itong third person of the Trinity, the Holy Spirit. No, nung namatay ang Panginoon at umakyat sa langit, yun yung iniwanan niya sa atin, ang banal na espiritu. Sabi dito, bago yung the day of Pentecost, binigyan ng buhay, no, ang tao at kapangyarihan para makapaglingkod sa Panginoon ang banal na espiritu. Yun yung pangatlo. At pang-apat and last, ang goal ng Panginoon ay para siya ay mag-glorified sa lahat ng bansa, hindi lamang sa mga Hudyo. No? Kaya yun yung kanyang mensahe dito. No? Ang kaligtasan ay para sa lahat. Katulad ni Juan sa Revelation 5 ay meron din siyang binanggit na pangitain. Na ang lahat ng bansa ay magwo-worship sa Panginoon. Sana ay ganito din ang ating maging panghitain at pananaw, no? Katulad ni Juan. At but we know that our God, no, alam natin na siya ay magtatagumpay. Sabi nga, every knee will someday bow to Jesus Christ as our Lord, to the glory of God the Father. At yun ay makikita sa Philippians 2:10-11. At sabi doon, upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, na nanga sa langit at nanga sa ibabaw ng lupa, at nanga sa ilalim ng lupa. At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Sana ganoon ang maging pangitain natin katulad ni Juan, no? Na yung hindi natin maiiwasan na kahit ang Panginoon ay binigyan ng kapangyarihan, no? Sabi nga, it's a gift. Meron pa rin talagang mga tao na hindi naniniwala sa Panginoon. Kaya ito yung ministry natin, na sila ay witnessan para sa Panginoon. Para sa pagtatapos, gusto kong iwanan sa inyo ang 3 katanungan. Una, is my life, daily life, ay consciously ay tayo pa ay dumidepende sa banal na espiritu? Amen, yes. Yun ang una, no?
At pangalawa, do I lean on Him Yes. for purity of life and power to obey God? Yan ang mga katanungan na hindi ko na gano'ng kakahabaan kasi testimony ko rin yan sa buhay ko. At ito ay tinatanong ko rin sa inyo. At pangatlo, at panghuli, is my daily desire to bear witness of Christ to those who are lost. Meron ba tayong pagnanais na tayo'y maging saksi para sa Panginoon? Lalo na dun sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya at sila ay wala pa sa Panginoon. In the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Tayo yumuko at tayo patuloy na manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng aming kulay, ng aming kung anumang nasyon, kundi ito ay para sa lahat na nananampalataya sa iyo na ibinibigay mo. Nawa Panginoon ay maranasan din po ito ng mga taong hanggang sa ngayon ay hindi pa rin patuloy na naniniwala sa iyo. Kaya gamitin mo kami, Panginoon, na yung mga anak para sila ay makakilala din sa iyo. Through the help of the Holy Spirit, Panginoon, naniniwala po kami na hindi kami makakapagsalita, makakapagbigay ng mensahe kung ikaw ay wala sa amin na nagbibigay ng power para kami ay patuloy mong gamitin at bigyan ng wisdom na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gift na ito na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, sapagkat kami mananampalataya, mga anak mo, naniniwala po kami na ang banal na Espiritu ang siyang aming guide, ang aming comfort, Lord, na patuloy na binibigay mo sa amin. Kaya sa umagang ito, salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob sa bawat isa sa amin, na nawa ay patuloy mo kaming biyayaan, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. At alam ko po, Panginoon, ang iyong provision sa amin ay walang hanggan through your grace, Lord. Thank you, Lord. At salamat po sa kami ay pagising pa lamang ng umaga, ay binigyan mo na kami ng hininga ng buhay na nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. At sa umaga nito, patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan dahil sa napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Napakabuti mo po sa amin, Panginoon. Kahit na kami, Panginoon, ay merong minsan ay mga pag-aanilangan, ngunit naniniwala kami na ang COVID-19 na ito, Panginoon, talagang feel na feel namin, Panginoon, ang sakripisyo, ang aming mga miyembro. Lord, tulungan mo sila. Amen. Maraming Panginoon, salamat sa iyo, O sa iyong Diyos. kapangyarihan, Panginoon. Ito ang aming panalangin. Alam po namin na lahat ng ito ay may katapusan, sapagkat ikaw ang kasama namin sa lahat ng mga nangyayari sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming narinig na mensahe na binigay mo sa amin, ang iyong banal na Espiritu upang magawa namin ang iyong banal na kalooban. Hayaan nga po ninyo, Panginoon, na ibuhos ang iyong banal na Espiritu sa iglesyang ito, St. Paul United Methodist Church, upang dumami kami sa panampalataya at mapuno ang iyong simbahan at magiging effective kami sa aming mga gagawin para sa iyo. Banal na Espiritu, manahan po kayo sa amin at gawin niyo pong templo ang aming mga puso at kaisipan. Salamat sa mensahe na nagbibigay sa amin ng katatagan upang kami manatili sa iyo sapagkat
mayroon kaming gabay, patnubay ng aming buhay. Panginoon, mahabag po kayo sa amin at tulungan niyo po ang aming bansang ito na mayroon kaming salot ang COVID-19 na lahat ng bagay na dapat namin gagawin ay hindi namin magagawa lalo po sa mga bagay ng aming pagmimisyon sa simbahan ito. Panginoon, alisin niyo po ang salot na ito. Mahabag po kayo sa amin. Panginoon, nahirapan na po ang aming mga kababayan sapagkat sila'y napigilan sa kanilang mga dapat nilang gagawin. Mahabag po kayo, Panginoon. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat Panginoon sa pagtawag mo sa amin bilang simbahan, sa pagtawag mo sa amin bilang individual na simbahan na nagdadala ng mabuting balita, Panginoon, ng pananampalataya, ng pag-asa, ng pagliligtas, O Diyos. Dalangin po namin ang aming barangay na kinalalagyan po, Panginoon. Dalangin po namin ang aming kapitan, ang kanyang mga kasama na namamahala. Kayo po ang patuloy na humawak at kumalinga sa kanila, Panginoon. Ganyan din po ang aming syudad, ang aming city, Panginoon, ng Manila City, Panginoon, ang aming mayor. Kayo po ang humawak sa kanya sa pagbibigay, Panginoon, ng karunungan, sa pamamahala, sa patuloy na pagtugon sa pangangailangan po ng aming kapaligiran. Gayon din po, Panginoon, ang kabuuan ng aming bansa, ang aming presidente. Kayo po ang magkaloob sa kanya, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, pag-iingat, O Diyos. At dalangin po namin na patuloy na magkaisa ang bawat isa sa patuloy na paglaban po namin sa salot na ito, Panginoon. Naniniwala po kami, O Diyos, na unti-unti mayroong mga mabuting nangyayari na gaganap, Panginoon, sa aming kapaligiran. At dalangin po namin na patuloy na magpatotoo, O Diyos, ang mga anak mo, Panginoon, na sa pananalangin pa rin na aming sama-samang ginagawa, O Diyos, ay meron po kayong pag-iingat, pagpapala at kalinga na ginagawa po sa amin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito, sa buhay ng inyong iglesia, sa dakong ito at mga pamilya ng mga anak mong mananampalataya na patuloy na itinataas ang inyong pangalan. Panginoon, dalangin po namin sila, patuloy mo silang ingatan, pagpalain, ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit o karamdaman, O Diyos. At pagpalain mo rin po ang mga tahanan, Panginoon, na kinikilala ka bilang Panginoon at sarili nilang tagapagligtas. Gayon din po, mga hindi ka pakilala, Panginoon, hayaan nga po ninyo na ang mensahe, ang patuloy na pakikinig, turo online na ito, Panginoon, ay kumakatok at patuloy, Panginoon, na nagdadala ng pag-asa sa mga pamilya, Panginoon, sa lahat ng aming kinalalagyang kapaligiran. Alang-alang kay Jesus na aming Panginoon, ito pong aming patuloy na samo at panalangin. Amen. Amen. Sa pagtatapos ng aming dalanginan, dakila naming Panginoon Diyos, ay hayaan mo na sa inyo naming ibinabalik ang lahat ng mga bagay, sapagkat ang aming buhay ay galing sa inyo, ang aming kalakasan ay nagmumula sa inyo, ang kapangyarihan na taglay namin, kapangyarihang umibig, kapangyarihang magpatawad, kapangyarihang magpahayag ng inyong mga salita, kapangyarihan sa iba't ibang larangan na iyong ibinigay sa amin. Ito yung virtues na taglay-taglay namin. Kaya nga dakila naming Panginoon Diyos, sa inyong mapagpalang kamay ay muli po naming ipinagtatagubilin ang lahat ng mga bagay mula sa mga panalangin ng bawat lingkod mo dito sa iglesyang ito at sa bawat personal na hangarin ng aming mga kapatid. Sila man ay nandyan sa kanilang mga tahanan, nakikinig, nanonood. Kung ano man ang kanilang hangarin, batid mo, alam mo kung ano ang mga ito, O Diyos. Dalangin ko, O Diyos. Ipagkaloob mo ang lahat ng mga bagay na ito dahil karapatan nilang tanggapin ang lahat ng mga kahilingan at pangangailangan nila sa kanilang mga personal na buhay. Basbasan mo kami, Panginoon, sa pagtatapos ng dalanginang ito, mararamdaman namin ang iyong patuloy na biyaya, ang iyong patuloy na pag-iingat sa amin, ang iyong patuloy na pag-ibig, ang kasaganahan ng buhay sa iba't ibang larangan ng buhay, sa personal man, sa spiritual man, at kung ano man yung emosyon na nasa puso namin, ikaw ang nakakaalam nito. Batid po namin na pinakamabuti at pinakamainam ang tatanggapin namin sa buong maghapong ito. Ito po ang aming panalangin, kalakip ang iyong bendisyon sa buhay namin. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoong Diyos. Amen.